Bakit minsan, kahit alam nating mali, ay pilit nating ginagawang tama? Ganon siguro talaga kapag hindi mo na kayang matakasan ng isang sitwasyong bumihag sa puso mo. Isang sitwasyong nagpapasaya ng husto sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mukhang mabait talaga si Arturo. Parang ang sarap niyang alagaan. Pero bakit ba nagkakaganito siya? Tila ba masama ang pakiramdam? Bakit ba kasi nagpakabasa sila sa ulan? Kaya bago pa lumala ang nararamdaman niya, pinainom ko na muna siya ng gamot. Alam ko naman ang gamot sa lagnat eh. Arturo, okay ka lang? Oh, uminom ka ng tubig. Opo, okay lang po ako, Daddy. Natutuwa ako kay Arturo kapag tinatawag niya akong Daddy. Ewan ko ba, pero ang sarap pakinggan. Parang gusto ko siyang yakapin kapag Daddy ang tawag niya sa akin. Kung tapos ka na, Arturo, mahiga ka muna. Opo, Daddy. At tapos na po. At eto, tumayo na si Arturo. At sinamahan ko na siya papasok sa silid ko. Bahagyang natigilan si Arturo sa pagpasok sa silid ko. Tapos eto, napatingin siya sa akin. Sa silid mo po ba talaga, Daddy? Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba dito? Okay lang naman po. Kaya lang, baka hinihintay ako ni Benji. Arturo, dito ka na lang sa silid ko para maalagaan kita. Wika ako kaya eto. Umawak na ako sa balikat niya. At eto, naglakad na kami patungo sa kama ko. At pinahiga ako na si Arturo. Maiwan na muna kita, Arturo. Maglilinis lang muna ako sa kusina. At saka may gusto ka bang kainin? Wala naman po, Daddy. Kapag may gusto kang kainin, Arturo, magsabi ka lang ha. Huwag kang mahihiya. Opo, Daddy. Ay nako, si Arturo. Kahit paulit-ulit kong sabihin na huwag na siyang mag-opo, di na talaga maalis sa kanya yung paggalang. Kaya eto, iniwan ko na muna si Arturo. Nakahiga lang siya sa kama ko, habang ako naman eto, naglilinis sa kusina. Ano kayang ginagawa ng anak ko? Nakasarado kasi ang pintuan ng silid niya. Sisilipin ko na lang siguro pagkatapos kong maglinis dito sa kusina. Kaya naman, nang matapos ako maglinis sa kusina, lumapit na ako sa pintuan ng silid ni Benji. Marahan ko sanang bubuksan ang pinto. Kaya lang, nakalock. Ay nako. Alam ko nang ginagawa niya. Siyempre, pinagdaanan ko din yun. Basta laging nakalak ang pintuan ng silid ko dati. Kasi, para di ako mahuli na nadjadjak sa empoy.
Hala, sa wakas, masusubukan ko na yung toy ni Papa. Di pala ako nakapagdala ng shampoo. Kaya ito, laway na lang talaga yung inilagay ko. At para di ako mahuli, nilako na lang yung pinto. At kung may kakatok, bubuksan ko. Pero kung wala, di mas okay. Ang tagal kasi ni Arturo. Sabay sana namin gagamitin itong toy ni Papa. Pero ako na muna ang susubok. At eto, nilagyan ko na ng laway yung maliit na butas. At syempre, pumikit na ako at inisip ko na yung mga crush ko. At ayan, habang nakapokus ako sa iniisip ko, sinubukan ko nang gamitin ang toy ni Papa. Hala, grabe, bakit ganun ang pakiramdam? Parang hinigop papasok yung ano ko. Tapos ayun, nung nasa loob na, may naramdaman akong kakaiba na sobrang gustong gusto ko. Kaya ito, wala pang 1 minuto natapos na ako kaagad. Sobrang bilis lang talaga. Kasi naman, sobrang sarap May sariling buhay yung toy ni Papa. Battery operated kasi. Nanghina talaga ako. Kaya naman, pinikit ko na lang muna ang mga mata ko. At sakto din talaga ang napakalamig na panahon. Ang sarap matulog. Makatulog na nga muna. Kaya lang paano si Arturo? Ay nako, nanghina talaga ako dahil sa toy ni Papa. Bahala na muna si Arturo. Si Papa na ang bahala sa kanya. Arturo, okay ka lang ba dyan? Kamusta ang pakiramdam mo? Okay naman, Daddy. Maayos naman. Mabuti naman kung ganun. Wika ako, Teto. Nahiga ako sa kama, sa tabi ni Arturo. At habang nakahiga ako, ewan ko ba kung bakit nagagalit itong alaga ko. Pero dahil lang siguro ito sa malamig na panahon. Arturo, matulog ka muna. Matutulog lang din muna ako. Sige po, Daddy. Pero yung ilaw po, di kasi ako sanay sa maliwanag. Sige. Teka, papatayin ko. Wika ako. Kaya ito, bumangon ako at pinatay ko ang ilaw. Sobrang dilim sa silid ko. Pero nakikita ko naman si Arturo. Madilim lang talaga. Naiga na ulit ako sa tabi niya. At sa pagpikit ko ng mga mata ko, parang gusto kong yakapin si Arturo. Pero di pwede. Ayokong gawin yun. Baka mamaya isumbong niya ako sa papa niya. At saka mali yun. Ayoko namang gumawa ng bagay na pwedeng isa pa lang pagkakamali. Baka kasi magkaroon pa ako ng problema sa mga bagay na di ko pinag-isipang gawin. Pero kung si Arturo ang yayakap sa akin, okay lang. Kunwari na lang natulog ako. Pero teka, didikit ako ng konti sa kanya. Ididikit ko ang braso ko sa braso niya. Ay nako, ano ba tong naiisip ko? Bahala na nga, basta matutulog na muna ako. At kung may gagawin si Arturo, okay lang sa akin. Magpapanggap na lang akong walang alam sa nangyayari.